lives. In His glory, in His new life we partake. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. I know He lives as He has promised. For me He's risen, that from fear I may be free. Regina Coeli. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Reyna ng Langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia, ay nabuhay na mag-uli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan din ni Kristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa sanggalang, o banal na ina ng Diyos,
Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, bagkos ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-2 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Danichi V. Ikaw ay aking pupurihin at sa tanan ay sasabihin, ang ngalan mo ay dakilain, sa pagtitipong gagawin, Alleluia ay awitin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alaala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob sa aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya at pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng mga Saduseyo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit, kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel.
sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang mga kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo't nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila ay batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginoon ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin ay dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila ay iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila ay kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya at nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng tao
ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Narinig po natin ang buod, summary ng kwento ng Kwaresma at muling pagkabuhay ni Jesus. We heard the story or the summary of the story of Lent and Easter. At ito rin po yung siguro isa sa pinaka-popular at kabisado ng karamihan na Bible verse, ang John 3:16. Ginawa pa tong kanta, no? Ginawa pa tong kanta, theme song ng World Youth Day noong 1995. No? Ano yung sabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. Ito po ang buod ng pag-ibig ng Diyos sa tao. At ito din ang pag-ibig na nakikita at pinanghahawakan natin. Madalas kasi ang pag-ibig naririnig o kaya nararamdaman lang. Pero ang Diyos hindi lang pinarinig, hindi lang pinaramdam, kundi ipinakita ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak para sa lahat na ating pinanghahawakan at kinakapitan. Si Jesus, that's the love of God. Hindi lang naririnig sa mga aral, hindi lang nararamdaman sa kanyang ginagawa para sa atin, kundi pwedeng hawakan, pwedeng kapitan. At yan ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagbibigay. Alam na natin yun eh. Alam natin na mapagbigay ang Diyos. Pero hindi lang ito puro pagbibigay. Kahit sa ating mga sariling pag-ibig, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagbibigay. Dahil ang pag-ibig na puro lang pagbibigay ay one-sided. Sapagkat ang nais puntuhin ng ating ebanghelyo ay ang tugon sa pag-ibig. The response to love. Alam natin mapagbigay ang Diyos, pero ano ang tugon sa pag-ibig ng Diyos? Dalawa, ang tinutukoy ni San Juan na tugon ng tao sa pag-ibig ng Diyos. Una, ang pagpili sa kadiliman. Ito ang malungkot na kwento ng pag-ibig ayon kay San Juan. Yung inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sino daw ang mga ito? Sabi ni San Juan, yung mga nagtatago sa liwanag at gusto sa dilim.
mga taong nagtatago sa liwanag at gusto sa dilim. Di ba ganyan? Kapag may ginagawang masama, nagtatago. Saan pumupunta? Sa dilim. Pero iba na rin ngayon. No? Kahit nasa liwanag ang tao, kayang gumawa ng masama. Ito'y malungkot na kwento. No? Yung umibig ka, hindi na nga nasuklian o hindi na nga lang pinantayan, ginawan ka pa ng kasamaan. Imagine mo, ikaw na yung nagbigay, sa huli, ikaw pa yung ginawan ng kasamaan. Wala po akong pinariringgan. No? Hindi ko po tinutukoy yung love story nyo. Okay? Love story po ito ng Diyos. O sige na nga, ganyan din naman tayo di ba? No? Inibig mo, binigay mo lahat. Tapos sa huli, niloko, nanloko, nangaliwa. Iniibig mo no? Iniwan mo buo pamilya. Nag-abroad ka lang, gumawa ka na naman ng pamilya. Parehas lang no? Yung love story ng Diyos at yung love story ng tao. At yun ang malungkot na kwento. Ang tugon ng tao sa pag-ibig, pagpili sa kadiliman. Hindi lang ganon tayo sa tao. Kahit tayo, ganon sa Diyos. Yung minahal ka ng Diyos, pero ang sinukli mo, kasamaan, kataksilan, kasalanan. Dahil ang tao, ang naging tugon sa pag-ibig ng Diyos, pagpili sa kadiliman. Pero hindi lahat pinipili ang kadiliman. Meron ding mga taong pinipili ang liwanag. Ito yung ikalawang tugon na tinuturo at tinutukoy ni San Juan. Yung mga namumuhay sa katotohanan at lumalapit sa ilaw. Kaya nga, sa gayon, sabi ni San Juan, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Kung may mga taong maitim ang balak, may mga taong malinis naman ang hangarin. Hindi naman lahat ng tugon pagpili sa kadiliman. Meron pa rin namang mabubuti ang puso. Malilinis ang hangarin at sila yung walang itinatago. At hindi kailangang magtago. Malalaman mo ito kung ang ginagawa ay ayon sa pagsunod sa Diyos. Yun ang sabi ni San Juan. Makikilala mo ang taong pinipili ang liwanag, yung taong sumusunod sa Diyos. Sa madaling salita, isang taong makadiyos. Pinipili kung ano ang gawa ng Diyos. Pero, iba na ang panahon din ngayon. Kung sabi nga natin, digital na sa panahon ngayon, moderno na rin ang kasalanan. Kailangan pa rin mag-ingat dahil hindi lahat ng makadiyos malinis ang hangarin. May iba nagtatago sa kabutihan. Tinatago ang kasamaan sa kabutihan. Kunyari, mahal ka, pero may mahal ding iba. Mahal ka, oo, pero may mahal pang iba. Nababahiran Kaya nga, mahiwaga ang pag-ibig. Dahil ito ay nasa puso. At dahil ito'y nasa puso, tanging puso lang din ang tunay na makakaalam ng balak at hangarin. Mga kapatid, sa bawat kwento ng pag-ibig, laging dalawa ang panig. Ngunit anuman ang ating panigan, liwanag man o kadiliman, pagdating sa pag-ibig ng Diyos, malinaw ang kanyang hangarin, ang iligtas ang tao at hindi maparusahan. Ito yung magandang kwento ng pag-ibig ng Diyos.
Hindi pag-ibig natin, pag-ibig ng Diyos na kahit hindi pa tayo tumutugon, minamahal tayo ng Diyos. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa tugon ng tao, kundi isang pag-ibig na tunay, na ang hangarin, kaligtasan at hindi kapahamakan. Dahil ang tunay na pag-ibig, kailanman hindi naghahangad ng kapahamakan, kundi ng kaligtasan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Taglay ang pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos na ating Ama, na labis na nagmamahal sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang hindi mawala ang mga naniniwala sa Kanya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ating sambitin sa bawat panalangin, sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan nawa ay laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, nawa ay maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos, nawa ay maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, nawa ay makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, nawa ay makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birheng de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tunghayan mo ng may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagpipigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami ay pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kapin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kayong hinirang talaga ng aking sariling pasya, sa daigdig ay kasama, pinahayo, pinamunga ng palagi. Alleluia.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Iniibig tayo ng Diyos. Hindi pa man tayo tumutugon o anuman ang ating tugon, kadiliman man o kaliwanagan, dahil ang tunay na pag-ibig, hindi kapahamakan ang nais, kundi kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.